Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. 11 senatoriable lamang mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kinampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rally ng administration candidates sa Cavite at Laguna. Hindi kasama sa 11 ang ate ng Pangulo na si Senator Amy Marcos na absent din sa naturang sortie. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Ayon naman sa senadora, walang problema sa kanya kung hindi siya nabanggit ng kanyang kapatid na si PBBM. Matagal na rin anya silang hindi nagkakausap na magkapatid. Yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Matagal na rin yung tiis ko sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid, kundi sa publiko. Hataw Balita ngayon. Maraming nabunyag sa pagdinig na isinagawa ni Senator Amy Marcos hinggil sa kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon sa mambabatas, hindi niya inakalang mas marami pang maisisiwalat sa pagdinig na layon lamang anyang magkaroon ng kaliwanagan ang pangyayari. Gayunpaman, nilinaw ng senadora na wala siyang balak na siraan ng administrasyon sa pagsasagawa ng naturang pagdinig. Hataw Balita ngayon. Nakalabas na ng ospital si dating Executive Secretary Salvador Bingbong Medialdea. Ito ay matapos ang ilang araw na pagkaka-confine sa ospital sa The Hague, Netherlands. Ayon sa social media post ni Senator Bongo, matagumpay ang naging heart procedure kay Attorney Medialdea. Gayunpaman, kailangan muna nitong manatili sa The Hague ng 6 na linggo habang nagpapagaling bago payagang bumiyahe. Nagpasalamat ang senador sa lahat ng mga nagdarasal para sa kalusugan at agarang pagaling ng dating Executive Secretary. Hataw Balita ngayon. Iaapila ng Department of Justice ang desisyon ng Temor Court of Appeals ng pagbasura sa inig ng Pilipinas na extradition kay dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon sa DOJ Secretary Crispin Remulla, maghahain sila ng motion for reconsideration sa Appellate Court. Anya hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng Temor Court, lalo na at isa sa naging basihan nito sa pagbaliktad ng naunang desisyon ay dahil sa may death penalty sa Pilipinas. A motion for reconsideration. Just the notion that we have a death penalty to implement in this country is really crazy. There's no basis for the decision. So it's obvious that some people are making money out of this. Maybe the lawyers or maybe more than the lawyers. Hataw Balita ngayon. Dumalo na sa pagdinig ng House Tri Committee ang ilang social media personalities matapos silang ipasabpina ng komite. Kabilang sa mga dumalo sa hearing ng Treehouse Panel, sina dating Presidential Communications Operation Chief Attorney Trixie Cruz Angeles, Crisette Chu, Mary Jane MJ Kiambao Reyes at Mark Lopez. Napag-usapan sa pagdinig ang pagdalo ni Attorney Cruz Angeles at iba pang Filipino online content creators sa isang China-sponsored seminar noong 2023. They introduced new techniques in social media, such as short-form social media, how to take them. A lot of them were technical, emerging issues, but they also give a background on China.
Thank you very much. At least inamin po ng ating resource persons na nakinabang po sila doon sa state-sponsored seminar. Mas naintindihan nila yung paggamit ng mga reels, ng mga threads, ng mga short videos. Ang pakiusap ko lang, sana itong dagdag kakayahan na naibahagi po nila sa inyo ay magamit nyo po para sa kapakinabangan ng bansang Pilipinas. Maraming salamat. Hataw Balita ngayon. Ipasasabi na naman ng Kamara ang 24 na social media personalities na hindi pa rin dadalo sa pagdinig ng House Triple Committee. Ayon sa komite, ipapasabi na nila ang mga blogger na muling mang-isnab sa kanila sa kabila ng show cause order sa kanila. Sa April 8, ang tentative schedule ng susunod na pagdinig ng House TRICOM. Hataw Balita ngayon. Maring patawan ng contempt at posibleng ipag-utos ang detention sa Kamara ng mga maninira sa House Triple Committee. Ito ang babala ng Treehouse Panel bago matapos ang ikatlong pagdinig sa usapin ng pagkalat ng misinformation, disinformation at fake news online noong Biyernes, March 21. Batay sa warning sa panuntunan ng House of Representatives, we will not allow discussions or attacking, insulting this committee hearing after the suspension of this hearing, because you will be in violation of Section 11, letter F of our internal laws. We will be forced to cite you in contempt for in violation of letter F, undue interference in this hearing po. Hataw Balita ngayon. 5 blacklisted na Chinese national ang naaresto ng Bureau of Immigration na Zamboanga International Airport nitong Sabado, March 22. Bunga ito ng operasyong pinagunahan ng BI Intelligence Division at Fugitive Search Unit. Kinilala ang mga naaresto bilang sina Yeng Guanzhen, 31 taong gulang, Yan Zhenlong, 29, Liu Xin, 28, Shen Kan, 36 at Lu Hongling, 27. Saan ko tumano ang mga ito sa Lucky South 99, isang pogo company sa Porac, Pampanga na ni-raid noong 1 taon. Lumabas ang investigasyon at tinangka umano ng grupong tumakas sa bansa gamit ang backdoor sa Tawi-Tawi papuntang Sabah, Malaysia sa tulong ng isang transporter. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police o PNP ang 5 habang inaayos ang kanilang deportation proceedings. Hataw Balita ngayon. Bumaba na ang bilang ng kaso ng African swine fever sa bansa. Base sa huling datos ng Department of Agriculture, mula sa 66 na barangay noong Pebrero, bumaba na ito ng 39 na lang noong March 14. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, wala na ring active cases ngayon sa Region 4A, habang nakatutok naman ang ahensya sa natitirang kaso sa Region 7, partikular na sa Bohol. Ang nakikitang pagbaba ng kaso ay patunay na epektibo ang mga ginagawang hakbang at ang bakuna base sa inisyal na report ng Bureau of Animal Industry. Pinangunahan ng ilang grupo kabilang ang ilang PDP laban senatorial candidates ay sinagawang peaceful rally sa Baguio City nitong weekend. Ang protesta ay bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita ngayon. Hawak ang mga poster habang ibinabandera ang watawat ng Pilipinas. Nagsagawa ng peaceful rally sa Baguio City ang ilang grupo ng mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Sabado. Mula Baguio Convention Center, nagmarcha ang mga supporter papuntang Session Road hanggang makarating sa Melvin Jones Grandstand. Panawagan ng mga ito na maiuwi na sa bansa ang dating Pangulo. Ito po ay mapayapa na pagtitipon upang iparinig sa pamahalaan ang sigaw ng taong bayan. Duterte, bring him home! Duterte, bring him home! Ayon sa mga nakiisa sa aktibidad, masasabing lightning rally ang Unity Walk dahil biglaan at hindi ito planado o pinaghandaan. Nais lamang umano nilang ipakita na solido ang kanilang suporta para sa dating Pangulo.
Ilang personnel naman ng Baguio City Police Office ang idineploy upang masigurong maayos at mapayapa ang nasabing aktibidad. Pinangunahan ni na PDP laban senatorial candidates Attorney Raul Lambino at Attorney Jimmy Bondoc ang Unity Walk, kasama ang mga miyembro ng ilang volunteer groups na sumusuporta sa dating opisyal. Bagamat nagkaroon na ng initial hearing ang ICC sa Netherlands at mayroon na ring confirmatory hearing sa September 23, nanindigan ng mga senatorial candidates na walang jurisdiksyon ng ICC sa dating Pangulo. Pinagpipilitan ng ating pamahalaan na hindi raw nila ginamit yung Romy Statute doon sa paghuli nila kay Tatay Digong. Paano nangyari yun? Samantalang yung warrant of arrest, ang ginamit ay Romy Statute. So kung ginamit mo yung Romy Statute para huliin ang isang tao, pwede mong dapat gamitin lahat ng mga probisyon ng Romy Statute. Lalong-lalo na yung karapatan ng isang akusado o inaaresto. Ang mas mahalaga kasi dito is bakit man lang siya nandoon? Yun yung ating hindi pwedeng bitawan na katanungan eh. Kasi okay, maghanda tayo legally. Tama yun. Pero in the first place, dapat managot yung nagdala sa kanya doon. Dahil tayo po ay hindi saklaw talaga ng ICC. Kahit ano pong paikot-ikutin ng mga ibang nagkukunwaring expert dyan, wala pong saklaw ang ICC sa atin. Naniniwala ang mga supporters ng dating Pangulo na malaki pa rin ang posibilidad na mag-grant ang interim release para kay former President Duterte at umaasang sa darating na hinaharap ay makakauwi rin ng bansa ang dating Pangulo. Marvin Calas, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ni dating Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III ang mga ulat na nag-apply ng asylum sa China si former President Rodrigo Duterte. Ayon kay Bello, bilang isa sa mga abogado ni Duterte, ipagbibigay alam sa kanya ng dating Pangulo kung sakali na nag-apply nga ito ng asylum. Ayon sa kumalat na balita, nag-apply si Duterte ng asylum sa China, ngunit hindi ito tinanggap ng Chinese government, kaya't napilitan na lamang itong umuwi ng Pilipinas. At sa ating global news, ikinabahala ng mga eksperto ang paglaganap ng maling impormasyon patungkol sa politika at tumatakbong partido o individual sa paparating na Australian election sa Chinese social media platform na Red Note. Target nito ang mga Australian Chinese citizens na boboto sa darating na eleksyon. Ito ang umahataw na balita ni Danny Dilieva. Hataw Balita ngayon. Nababahala ang mga eksperto sa lumalaganap na maling impormasyon kaugnay ng nalalapit na eleksyon sa Australia sa Chinese social media platform na Red Note. Isa sa pinakakapansin-pansin dito ay ang isang AI-generated video ng Australian opposition leader na si Peter Dutton na nagsasalita ng Mandarin at nagmumungkahi na balak ipa-deport ang mga Chinese Australian. Kabilang din dito ang pag-aresto sa mga shopping centers kung saan binigyang pagpapakahulugan na umaresto ang mga Australian police ng mga Chinese temporary migrants sa bansa. Gayon din ang maling pagpapakahulugan ng kanyang pulisiya hinggil sa nuclear energy, immigration, housing, healthcare at iba pa. Ang Chinese social media platform na Red Note ay idinisenyo pangunahin para sa mga lifestyle content at e-commerce na ngayon ay mayroon ng 700,000 monthly users sa Australia. Popular din ito sa malayang paghahayag ng opinyon hinggil sa politika. Ngunit sa pagsisiyasat ng mga eksperto na Recapture Project, nadiskubre nila na mula noong November hanggang February ay lumalaganap na ang mga maling impormasyon na laban umano sa mga kandidatong tumatakbo sa papalapit na Australian election. Sa bilis ng pagkalat at pagdating ng impormasyon sa mga gumagamit ng Red Note ay mahirap umanong tukuyin kung saan nagsisimula ang isang post lalo na sa dami ng nagla-like at share nito. Ipinahayag ng Australian Electoral Commission o AEC na batid nila ang mga lumalaganap na maling impormasyon sa Red Note. Nakasubaybay din sila sakaling magkaroon ng impormasyon na kakailanganin ang kanilang aksyon.
Handa rin silang iproseso ito kagaya ng aksyong ibinibigay umano nila sa lahat ng social media platforms upang maprotektahan ang bansa maging ang mga mamamayan nito. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umatras ang Social Security Chief ni US President Trump na si Leland Dudek mula sa planong pagsasara ng US Social Security Agency. Ito ay pagkatapos siyang sawayin ng isang federal judge dahil sa potensyal na pag-violate ng privacy laws ng ahensya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito ang umahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw Balita ngayon. Isa ang Social Security Administration sa planong ipasara ni US President Trump dahil umano sa fraud. Tumutulong ang naturang ahensya na bigyan ng benepisyo ang milyon-milyong mga nakakatandang Amerikano at people with disabilities. Ngunit nagpasya si US District Judge Ellen Lipton Hollander na maaaring ma-violate ng ahensya ang privacy laws kapag bigyan nito si Musk ng unbridled access sa data ng milyon-milyong mga Amerikano. Ipinag-utos ng hukom ang paghinto ng record sharing sa pagitan ng ahensya ni Dudek at grupo ni Musk. Sa pahayag ni Dudek sa US media outlets na sumasaklaw na utos ng korte ang paghihigpit sa pag-access ng impormasyon sa mga empleyado ng ahensya na tiyakang magsasara dito. Ayon kay Dudek, maaari pa rin ma-access ng grupo ni Musk ang records ng kondisyon na ang personally identifiable information gaya ng mga pangalan at social security numbers ay naialis muna. Nilinaw ni Hollander na maaari pa rin ma-access ng mga empleyado ng ahensya ang mga dokumento na hindi nabawasan ng impormasyon. Ayon sa husgado, kasama sa impormasyong nakapaloob sa records ng Social Security Administration ang social security numbers, personal medical and mental health records, driver's license details, bank account data, tax information, earnings history, birth and marriage records at employment at employer records. Sinisiguro din ni Hollander na walang magiging abala o pag-aantala sa pamimigay ng benepisyo. Ang legal na kasong ito ay isa sa mga significant legal setbacks para sa grupo ni Musk na Department of Government Efficiency hanggang ngayon. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon. Okay, nangangailangan naman ng project term personnel ang Philippine Consulate sa Toronto. Samantala, magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Kelowna, Canada o Kelowna, Canada mula April 12 hanggang 13. Ito ang mahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Magsasagawa ng Embassy on Wheels sa Jubailang Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia mula March 28 to 29 sa Coral Jubail Hotel. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay yung passport services, notarial, civil registry at iba pa. Pinapaalalahanan ng mga kababayan natin na cash lamang ang mode of payment dito. Huwag din kalimutang dalhin ng photocopy ng kinakailangan dokumento gaya ng passport. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Samantala, nangangailangan naman ng project term personnel ng Konsulado ng Pilipinas sa Toronto para sa overseas voting sa darating na 2025 national elections. Ilan sa mga qualifications ay dapat Filipino national, may valid residence visa or work permit, fluent sa English at Filipino, computer literate at available kapag weekends. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong resume sa consular matters at philcongentoronto.com hanggang March 28. Habang magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Kelowna, British Columbia sa Canada mula April 12 hanggang 13, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Royal Anne Hotel. Sa mga nangailangan ng consular services, mag-book lamang ng inyong appointment sa appointment.vancouverpcg.org/outreach. Tanging applicants lamang na may kumpletong requirements ang magpoproseso ang application. Para sa kumpletong listahan ng requirements at iba pang mahalagang impormasyon, iscan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Vancouver sa facebook.com/PH in Vancouver. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Alright, balikan natin si Jeffrey Reyes para sa balita tungkol sa pinalawig na dental care plan ng Canada. Jeffrey, ano ba itong bagong dental program para sa mga Canadians at gaano karami na ba ang nakakuha ng naturang benepisyo? Yes, magandang araw, Chris. Mahigit 3.4 million Canadians na ang kasama sa dental plan ng bansa at mayroon ng 1.7 million beneficiaries ang nakatanggap na ng dental care. At magandang balita ito para sa ibang Canadians na wala pang dental insurance, mas pinalalawig na ng Health Canada ang coverage nito at inaasahang aabot sa 9 million ang magiging miyembro nito, kabilang na ang libu-libong Filipino-Canadians na eligible para sa Canadian Dental Health Care Plan or CDCP expansion. Maaari na nga magpasa ng aplikasyon sa Health Department mula buwan ng Mayo ang mga nais na magkaroon ng coverage. Sa darating na June 1, 2025, inaasahan na magsisimulang ma-access ng huling grupo ng mga Canadian na magiging kwalipikado sa CDCP. Nagpaalala naman ng Health Department sa mga miyembro nito na mag-renew ng membership simula May 2025. Maaari lamang mag-apply ng renewal sa pamamagitan ng phone call o sa website ng Service Canada Center. Balik sa iyo, Chris. Yes, Jeffrey, magandang balita nga ito para sa ating mga Filipino-Canadians na kababayan, lalo na yung kawalang dental package. At para sa mga kababayan natin, Jeffrey, na hindi pa alam ang programang ito, paano ba sila mag-a-apply? Kailangan lamang na walang current dental insurance coverage na nakapagpasa na ang kanilang 2024 tax returns. Sa Canada, may mas mababang net family income na 90,000 Canadian dollar kada taon at dapat Canadian residents. Press. Alright, yan po si Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa Montreal, Canada, ako si Chris Pugaban. Magandang araw. Muli natin makakasama ngayong umaga si Dr. Mary Jean Loreche, ang Officer in Charge at Commissioner Member 4 ng National Commission on Senior Citizens upang pag-usapan naman ang Expanded Centenarian Act. Magandang umaga, Dr. Loreche. Good morning, Miss Annie. Magandang umaga sa ating lahat. Thank you again for joining us this morning. Po, Ma'am, I will start now. Pwede bang pa-explain natin, ba't tayo pag-uusapan ito, Expanded Centenarian Act, ano mga sakop na benepisyo nito? At paano sisiguraduhin po ng Expanded Centenarian Act na maibibigay ng tama at hindi maantala ang cash incentives at benepisyo sa mga kwalipikadong senior citizen? Alam mo, Miss Annie, ito ay napakaganda sa ating mga kababayan. This is actually signed into law noong February 26, 2024. At ngayon nga, noong February 26 of this year, we started implementing the program. It's 10,000 cash gift benefit to qualified 80, 85, 90, at 95 nung sila ay nag-milestone age ng nitong March 17, 2024. Subalit, dahil ang ating budget inilagak sa atin ng DBM ay for qualified beneficiaries effective January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. Sila muna ang unang mabibigyan. Una. Pangalawa, kapag qualified po sila at nag-apply, ay bine-verify po natin yung kanilang mga documents at edad. Pangatlo, sinisiguro nating maibibigay sa kanila in a timely manner. At heto po, ang NCSC ang siyang talagang nag-aabot nito sa kanila. Okay.
Ma'am, ilang porsyento ng ating populasyon ang makatatanggap nito? At anong paraan ang ginagawa para ninyo po, yung tanggapan ninyo para tiyaking tama at maayos ang pag-verify ng pagkakakilanlan ng mga senior citizen na karapat-dapat sa benepisyo, lalo na po yung mga nasa malalayong lugar? Naku, Miss Annie, napakaganda ng katanungan na yan. Una sa lahat, yung ating mga tao, no, nandoon sa ibaba, sila ay nakikipag-ugnayan sa ating mga OSCA, Office of Senior Citizens Affairs, kasama ng ating mga local social welfare development officers. Sila po yung sa kanila po nanggagaling yung datos at i-verify po natin sa kadahilan ng may mga requisitos ito na basic naman. Pangalawa, heto po ay nakaschedule, no? So alam natin kung saan na venue, kung kailan sila pwedeng mabigyan. Pangatlo, yung tinatanong niyo po na ilan nga ba sila. Sa taon po ng January 1, 2025 hanggang December 31, 2025, ang physical targets po natin nasa 275,000. Kasama po ang ating mga centenarians. Nung first payout natin, Miss Annie, nakapagbigay na tayo sa more than 7,000 no, na mga beneficiaries no, na qualified sila. At itong second payout natin, magsisimula sa linggong ito, meron tayong around 20,000 beneficiaries. Okay. Ma'am, halimbawa, doon sa mga documents nila, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, baka matagalan yung pag-follow up, pagkuha ng mga dokumento. May mga pamamaraan ba na dapat gawin ang inyong tanggapan? Dahil kapag halimbawa, matagal yung pagproseso ng mga dokumento, baka kamatayan na po nila. At bukod dun sa cash incentives, anong dagdag na suporta tulad ng healthcare, social services at welfare programs ay binibigay po alinsunod dito sa Expanded Centenarian Act para mapabuti yung buhay ng ating mga senior citizen po? Okay, unahin natin, no? Itong mga requirements nila, very basic, Miss Annie. So yan ay mga primary ID na tinatawag natin, either a birth certificate ng PSA or NSO, o kaya naman yung PhilSys. Kung wala naman ito, 2 of the basic government IDs, OSCA ID, sabayan na ng iba pang registered ID ng gobyerno. Ito ay hindi naman talaga mahirap, Miss Annie, dahil may ugnayan tayo sa iba pa. Ang ating po mga OSCA at local social welfare development officers, sila po ang nagpuproseso niyan at ibinibigay po sa atin yan. Sabi po sa aming implementing rules and regulations, it takes 66 calendar days no, bago ikaw mabigyan. Subalit, sa bilis ng aming ginagawa po, noong January, no, nakapagbigay kaagad tayo ng February 26 onwards. So, hindi naman siya ganun kahirapan. And pangalawa, ang pagpapadala sa aming regional offices, may regional offices kasi tayo. So, hindi talaga kailangan diretsuhan sa amin. Galing ng regional office, may close coordination kami para maiakyat sa central office, magawan siya ng pondo. Pangatlo, ang pinakamaganda ditong balita ay ang pagbibigay din ng caravan of services. Kung mapapansin po ninyo, kapag kami ay nagro-roll out, karamihan yan may kasamang mga healthcare, kasama doon ang ating mga check-up, geriatric screening, andun din po ang ating livelihood opportunities. So lahat po yan atin pong ginagawa, tulong-tulong sa kasama nating mga government agencies. Paano niyo po, ma'am, dinidisseminate itong Expanded Centenarian Act? Para mas maraming pamilya makaalam nito at maihanda agad yung kanilang mga dokumento para makakuha sila ng benepisyo po. Through media, no? Kasama kayo dyan, no? Kaya kami nagpapasalamat na napaanyayahan na naman ako upang maipakalap sa ating mga kababayan yung programa. Radio programs, meron din tayong mga tie-up with PIA at saka iban pang mga ahensya. Kasama na din ang social media at saka dyaryo. So ito naman ay nakakalap din sa ating mga local government units dahil may ugnayan naman tayo sa ating mga Office of Senior Citizens Affairs at sinasabi ko nga ang local social welfare development offices. Heto nga, Miss Annie, yung iba pa nating mga kababayan na nasa ibang bansa, kailangan malaman din nila na pwede sila. Basta Pilipino sila at meron silang mga documents na kailangan at pasok sila doon sa milestone ages na yan, they can qualify. Kaya yun yung ikinaganda sa batas na ito. Okay. Ano naman daw po yung hakbang na ginagawa para maiwasan ang katiwalian? Yung maling paggamit, o hindi pantay, na pamahagi po ng pondong nakalaan para sa benepisyo ng centenarian.
Very basic kasi, Miss Annie, no? Kung wala ikaw sa listahan at wala ikaw nung qualified na mga requirements, hindi ka talaga mabibigyan. Pangalawa, yung ating basic list natin, nakasubmit yan sa DBM, makukuha tayo pag hindi natin maibigay yan sa tamang mga beneficiaries natin. Pangatlo, wala po yung pinipili. Ikaw man ay may suporta sa pamilya, ikaw man ay may pinag-aralan, ikaw man ay walang pensyon, ikaw or may pensyon ka man, mabibigyan ka po kasi naging pantay at patas po ang pagbigay sa batas na ito. Okay. Ma'am, ano daw po, doable ba in the future na mag-recommend yung National Commission Senior Citizens dahil sa hirap ng buhay ngayon, napakataas ng mga bilihin, pwede daw po ba yung 20% discount maging 30%? Is it possible? That's a question na naririnig natin karamihan po, ma'am. We can actually make representations, no? Kasi naman isa sa aming mandato ay ang to help and prepare policies, no, at isubmit sa ating mga legislators with our position paper. We can actually do that. Maybe there has to be a technical working group that will prepare that one. And yes, that can be considered. But we cannot promise as of now kasi kailangan naman talaga yan dumaan sa tamang proseso. But yes, we can consider promoting that increase in the discount. Okay. At this point, ma'am, kami po yung nagpapasalamat. You're always available. Thank you so much. Dr. Mary Jean Loretze, ang officer in charge ng Commissioner Member 4 ng National Commission of Senior Citizens. Maraming salamat po at magandang umaga. Good morning, Miss Annie. Maraming salamat din. Dismayado ang mga magsasaka sa Gimba, Nueva Ecija matapos bumagsak ang presyo ng palay sa 15 piso kada kilo mula sa 21 piso kada kilo. Hiling ng mga magsasaka sa pamahalaan itaas ang presyo ng palay sa 20 piso pataas at tigilan na muna ang importasyon ng bigas upang huwag maapektuhan ang kanilang bagong aning palay. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita ngayon. Daang-daang rice farmers mula sa iba't ibang bayan ng Central Luzon ang nagtipon-tipon sa bypass road ng Gimba sa Nueva Ecija netong Biyernes, March 22. Ipinapanawagan ng mga ito sa pamahalaan ang hindi makatwirang presyohan ng palay na bumaba mula sa 21 piso kada kilo noong nakalipas na buwan na ngayon ay unti-unting bumaba at naglalaro na lamang sa 15 hanggang 16 na piso ang kada kilo. Ang sinasabi na lang po namin, magkaisa na lang, manawagan kami sa ating gobyerno. Wala na. Paano pa natin iinganyuhin, i-encourage ang ating mga magsasaka? Kung ganito na lang po lagi. Baon na baon nung nasa utang yung mga tao. Huwag naman po sanang itodo ng mga traders, mga miller na yan. Yung mga namumuhunan. At alam ko, may nasa likod po ito. Yung nangyayari po sa pagbaba ng palay. Sa isang hektarya, sabihin na natin halagang 30 mil. Ang aanihin ito sa loob ng, sabihin natin isang anihan, ay halos na sa 40 o 30. Pero yung puhunan na 30 mil o 40 mil, ay inutang. 60,000 ang ibabalik po dyan. So, tapos magbibili ng 15, 16 o 14. Pakiusap din ng mga magsasaka sa pamahalaan na itaas ang halaga ng pagbili sa palay sa 20 piso pataas at huwag isabay ang importasyon ng bigas sa panahon ng anihan upang hindi maapektuhan ang kanilang kita at may maipambayad sila sa kanilang pagkakautang. Yung kanilang tinanim, actually utang na yan eh. Hindi pa man nila na ibebenta, karamihan na iutang na. So paano kung nalugi pa sila? Saan sila pupunta? Saan sila mangungutang? Eh hindi nga nila nabayaran yung utang nila. Pero alam mo sa dami ng mga naluluging magsasaka, yung iba talaga napipilitan na talagang magbenta ng lupa. At yan ang hindi maganda dahil naibebenta yan dun sa mga mayayaman na ang interest hindi naman magsaka. Kaya nababawasan yung mga magsasaka, nababawasan yung mga lupa na ginagamit natin para mayroon tayong kainin at nako-convert na lang sa mga commercial o mga subdivision. Umaasa ang maraming magsasaka sa Nueva Ecija na mapakinggan ang idinadaing nila sa national government. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon.
Hataw Balita ngayon. Isang concerned citizen ang nakadiskubre sa ikatlong pagkakataon ng vintage bomb mula naman sa isang bakanting lote. Agad naman itong iniulat sa Antipolo PNP. Ang nasabing bomba. Si Jenica Cruz, humahataw. Hataw Balita ngayon. Natagpuan ng isang residente sa Taktak Road, Barangay de la Paz sa Antipolo City ang isang unexploded ordnance o UXO. Ayon kay Police Lieutenant Rudy Sabaliero, team leader ng Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit Rizal, nag-report sa himpilan ng Antipolo CPS ang isang matanda na nagsasabing may nakita itong UXO sa bakanting lote. Bali, tinawag yan ng isang concerned citizen sa kanyang bakanting lote. Nagpapakain daw siya ng kanyang mga alagang hayop. Then nakita niya yung tali ng kanyang alagang hayop sumabit dun sa sa pinakanguso ng bomba. Tapos unti-unti nilang hinukay yon hanggang sa malaliman lang hukay nila. Nagulat sila na isang malaking vintage bomb pala o unexploded ordnance yung nahukay. Agad namang nagsagawa ng visual at pisikal na pagsusuri. Lumabas sa investigasyon na ito ay isang bomb GP 500 pounds HE. Naging maayos at ligtas ang pagkuha sa nasabing UXO na dinala naman ng PECO Rizal Ordnance at Explosive Holding Magazine para sa ligtas na pag-iingat at sa itatakdang disposal. Bahagi ng kampanya ng PECO Rizal ang pagbibigay ng seminar sa mga mamamayan upang magkaroon ng kaalaman sakaling makakita ang mga ito ng ganitong uri ng UXO at maaari paan niya na madami pang mahukay sa Rizal. Sa kanya ay Project Abacada. So tayo nagkakandak ng seminar sa iba't ibang sektor ng lipunan para magkaroon ng awareness ang mga mamamayan natin pagdating sa mga unexploded ordnance. Hindi lang dyan, pati bomb threat management, itinuturo na rin natin para sa awareness ng ating mga citizen. Jenica Cruz, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Dinaluhan ng iba't ibang barangay volunteer at pribadong kumpanya ay sa nagawang Fire and Rescue Olympics sa Morong, Rizal. Ang aktibidad ay bilang tugon sa Fire Prevention Month. Si Jolitz Matangap, humahataw. Hataw Balita ngayon. Iba't ibang senaryo ang isinagawa ng mga kalahok sa Fire and Rescue Olympics sa Morong, Rizal. 8 barangay at iba't ibang pribadong kumpanya ang nakilahok sa nasabing aktibidad. Layunin nito na ipakita ang kakayanan ng mga kalahok pagdating sa pagsagip ng mga biktima sa insidente ng sunog. Ayon kay Bureau of Fire Senior Officer 3 Arvin Mata, mahalaga ang kamalayan ng bawat isang participant sa kanilang barangay, lalo pa at may mga malalayong lugar sa Morong. Nasubukan na namin ito. Unang-una, part ng Oplan Ligtas na Pamayanan, bumuo kami ng isang Community Fire Auxiliary Group na ngayon ay gumagana na, lalo na sa mga may fire truck na, katulad ng Barangay San Juan and then Barangay San Guillermo. Kapag may responde kami, may emergency rito sa bayan ng Morong, minsan sila na nauuna. Pagdating namin, fire out na. Naka-respond na sila ng maayos at maganda. Isa sa laging nakikilahok sa taon-taong pagsasanay ang Barangay San Guillermo na may kauna-unang fire truck sa Morong. Malaking bagay na may kamalayan at may sariling gamit ang kanilang lugar dahil malayo sila sa bayan. Pag meron pong mga dumarating na ganyan sa kuna kagaya ng sunog, pag tumawag po kami dito sa bayan ng Morong, pumalayo yung aming lugar. Bago po sila makarating, medyo talagang mahirap ng patay ng apoy. Ayon naman kay Morong Municipal Disaster Risk Reduction Management Head Officer Jerome Mateo, malaking kahalagahan na mabigyan kaalaman at ma-involve maging mga private sector. Malaki yung ginagawa nating pagsasanay, hindi lamang pagsasanay para sa paghahanda sa pagresponde sa mga sunog. Ito din ay paghahanda rin para mas mapataas pa natin ang kaalaman ng mamamayan ng bayan ng Morong patungkol din sa paghahanda sa sunog at maging sa emergency response. Malaga ang mga gawain na ito kung saan ay
sinisikap ng local government units sa pangunguna ng Morong Fire Station na pataasin ang kapabilidad ng ating mga community, lalong higit ang mga organisasyon. Pinamalas ng bawat kalahok ang iba't ibang pamamaraan ng pagsagip at maging paggamit ng fire equipment upang umapula ng apoy. Ang Fire and Rescue Olympics ay isang mahalagang gampanin na naglalayong mapabuti ang kasanayan at kausayan ng mga bombero at emergency responders sa pagtugon sa mga sunog at iba pang emergency situation. Joel Matangat, humahataw sa balita ngayon. Libo-libo mga residente at turista ang maagang pumila kahapon sa La Trinidad Gymnasium para makita at matikman ang giant kayabang cake na tampok sa pagdiriwang ng Strawberry Festival 2025. Si Grace Doctolero humahataw. Isa sa ipinagmamalaki ng La Trinidad Benguet ang matatamis at namumulang strawberries at taon-taon tuwing sumasapit ang buwan ng Marso, itinatampok ito sa pagdiriwang ng Strawberry Festival. At bilang bahagi ng taunang selebrasyon, gumagawa sila ng giant shortcake bilang highlight ng Strawberry Festival. Ngayong 2025, tema ng ginawa nilang giant cake ang kayabang. Ito ang local handmade basket na tradisyonal na ginagamit ng mga babaeng ibaloy bilang mga tagadala ng mga produktong sakahan. Ito ay sumasagisag din sa masaganang produksyon ng La Trinidad ng mga highland vegetables. We are supposed to have a twin strawberry shortcake for this 2025 Strawberry Festival, but due to time, kulang ang at saka we want more harvest of snow white strawberry. So siguro next year ipusto natin yung twin giant strawberry cake. But for now we are slicing kayabang cake, which total is 16,000 slice and 1,000 po ang libre. Ang strawberry-flavored cake na hugis kayabang ay nabuo sa pakikipagtulungan sa pribadong bread baker sa lugar. Mga kasangbahay, ang dimension ng kayabang cake o giant kayabang cake ay nasa 10 feet ang taas nito, habang ang bunganga naman ng cake ay nasa 7 feet at ang base nito ay nasa 2 feet. Kaya naman sa ngayon ay kinagigiliwan ngayon ng mga turista at ng mga residente para mag-selfie o magpa-picture. Mayroon itong kabuang 16,000 slices. 1,000 nito ang ipamimigay bilang complimentary. Masarap po siya, lalo na yung icing niya. Very strawberry po, as yung compact po yung bread. Tabo talaga dito kasi ang exciting po ng event, ang innovative po ng mga floats as we can see outside, and nakaka-excite lang na may giant cake and nakaka-intrigue para tignan lang yung punta dito para kumain. Bibili ng cake and then maglalakad-lakad just para makuha yung full experience po ng festival. It's actually so heartwarming to know that these people are coming here to enjoy these occasions. As for me, na first-timer, I'm very excited to know more about this place, to be honest. Noong March 20, 2004, nakuha ng La Trinidad ang Guinness World Record para sa pinakamalaking strawberry shortcake sa mundo na tumitimbang ng 9,622.29 kilo na inihorno ng iba't ibang panadero na nakipagtulungan sa munisipyo. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng La Trinidad ang titulo. Samantala, ang pagiging Valley of Colors ng La Trinidad Benguet ipinamalas. Sa Strawberry Festival suot ang mga tradisyonal na Cordilleran attire. Nagpasikat din ang drum and lyre bands. Agaw pansin ang mga parada ng mga naggagandahang float na karamihan ay gawa sa mga bulaklak at indigenous materials. May dinisenyuhan ng strawberry na simbolo ng La Trinidad bilang strawberry capital ng bansa. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Maraming salamat, Grace Doctolero. Samantala sa ating shout out, 5:56 na po.
Rodrigo, Joshua, JC, Ronald, Adet, thank you very much, Adet, Marvin, Joshua, Justine, Nars, Arian, Chrislian, and Josa. Shout out po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Nabanggit ba si Carl? Thank you very much, Carl. At syempre, mga kasambahay, mga kasama natin sa Hataw Balita and of course sa Radio Mobile Booth Team natin, maraming salamat. At syempre, ulitin ko, sa mga tagapakinig ng Hataw Balita, sa Radyo La Verdad 1350, maraming salamat po. At ganoon din sa social media, sa UNTV. Thank you very, very much po. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Sherwin Kulubong, Amigo Sherwin, o po si Annie Rentoy at dito sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.